Magpalang araw. Ayan, pupunta po ako sa church para po dumalo po sa pagtitipon dahil ang araw na ito ay Sunday. Nasa jeep po si ako. Mga kapatid, huwag po natin kalimutan na tayo po ay dumalo sa ating pagtitipon. Ang araw na ito ay tayo po ay magsamba. Amen. At magpasalamat po sa ating Panginoon sa buong linggo po na kanya pong pinagalo po sa atin, lalo na pong kalakasan ng mga tawan. Amen. Sa isang papuri at pasasalamat. Amen. Ayan po. Bago pa ako bababa, i-share ko muna ang salita ng Panginoon. Amen, no? Hallelujah, praise the Lord. Try! Try! Patuloy ba? Try! Mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapwa ko pasahero. Mapagpalang hapon. Habang tayo po ay nagbabiyahe, pakinggan po ninyo ang salita ng Panginoon na akin pong ibabahagi. Napaka-importante po ito. Salita po ito ng Diyos. Mga kaibigan, hindi ko po dala ang relihiyon. Hindi ko po dala ang sekta o namang denomination. Ang dala ko po ay magandang balita ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang hawak kong Biblia, mga kaibigan. Ito po ang salita ng Diyos. Mga kaibigan, nasusulat po dito sa Mateo chapter 4 verse 4. Hindi lamang po nabubuhay ang tao sa tinapay o sa pisikal na pagkain, kundi po sa salita ng Diyos na namumutawi po sa kanyang bibig. Mga kaibigan, pakinggan po ninyo ang salita ng Diyos dahil ang araw na ito ay araw ng ating kaligtasan. Magpasalamat po tayo sa Panginoon, mga kaibigan, dahil tayo po ay nagbabiyahe na wala po tayong karamdaman, mga kaibigan. Magpasalamat po tayo sa Diyos sapagkat nasusulat po sa Colossus chapter 4 verse 2, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Amen. Kaya binigyan po tayo ng bibig ng Diyos para po magpasalamat po sa Kanya. Praise the Lord, no? Kaya mga kaibigan, pakinggan po ninyo ang salita ng Panginoon. Tayo po ay inuutusan ng Diyos ngayon na ang hawak kong Biblia ay atin po itong babasahin sapagkat nasusulat po sa Joshua chapter 1 verse 8. Huwag po natin kalimutang basahin ang aklat ng kautusan ito. Pagbulay-bulayan po natin araw at gabi upang matupad po natin ang nakasulat po dito, mga kaibigan. Alam niyo po, sa bawat pitik po ng orasan may namamatay. Kaya, lagi po tayong manalangin. Amen. Manalangin po tayo dahil nasusulat po, mga kaibigan, sa Efeso chapter 6 verse 18, manalangin po tayo sa lahat ng pagkakataon at lagi po tayong handa. Patuloy po natin na ipanalangin ang lahat ng mga hinirang ng Diyos at magpanalanginin po tayo, mga kaibigan. Yan po ang utos ng Panginoon sa atin, lalo na po tayo nagbabiyahe ngayon. Amen. Ipanalangin po natin na ilayo po tayo sa disgrasya o namang kapamakan. Nasusulat po sa Juan chapter 10 verse 10. Naparito po si Satanas para po mangwasak, manira at pumatay. Kaya lagi po tayo manalangin, sabi ng Panginoong Jesus. Amen. Sumapalataya po tayo sa ating Panginoon, mga kaibigan. Sumagot po si Jesus sa Juan chapter 14 verse 6. Si Jesus po ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kaya sumapalataya po tayo sa ating Panginoong Jesus. Alam niyo po, kung wala po kayong Jesus sa buhay ninyo,
wala pong kabuluhan. Kaya mga kaibigan, isa puso, isa buhay po natin ang naririnig po natin na salita ng Panginoon. Amen. Dahil anytime po, pwede po bawiin ni God ang kaisa-isa nating buhay, mga kaibigan. Anytime po, anytime pwede po dumating ang ating Panginoon. Kaya po, pakinggan po ninyo ang mensahe ng Panginoon sa araw na ito. Tayo po ay mga makasalanan. Makasalanan po tayong lahat. Wala po ni isa sa atin na nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Nasusulat po, Roma chapter 3 verse 23, ang lahat ay nagkasala. Wala ni isa man po sa atin na nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoong Jesus, tayo po ay magsisi at tumalikod sa ating kasalanan sapagkat nalalapit na po ang pagdating ng kaharian ng langit. Mateo chapter 4 verse 17, repent for the kingdom of heaven is at hand, mga kaibigan. Amen po. Lumapit po tayo sa ating Panginoong Jesus. Lagi po tayo manalangin. Hingin po natin sa Kanya na tayo po ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Anytime, pwede niya bawiin ang buhay natin, mga kaibigan. Kaya lagi po tayong handa. Lagi po tayong handa, mga kaibigan. Amen po. Ang Panginoong Jesus po, siya po ang ilaw ng sanlibutan. Amen. Kung isama po dito sa atin, kung sino man po ang mayroong pagsubok na dinadaanan ngayon, ang sabi ng Panginoon, nasusulat po, unang Pedro, chapter 5, verse 7, ipagkatiwala po natin sa Panginoon ang lahat ng ating alalahanin sa buhay, sapagkat po, siya po ay nagmamalasakit, mga kaibigan. Amen? Lahat ng tao, meron po tayong pinagdadaanan, kaya pagkatiwala po natin sa Panginoon. Amen? Mga kaibigan, hindi pa po huli ang lahat. Manalig po tayo sa ating Panginoong Hesukristo na siya po ang nagtubo sa ating kasalanan. Pinako po si Jesus dahil po sa ating kasalanan, mga kaibigan. Dapat nga po tayo ang parusahan ng Diyos Ama. Dahil sa pagmamahal niya po sa atin, nasusulat, John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sangkatauhan. At ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino man po ang sumampalataya ay hindi po mapahamak, kundi po magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Mga kaibigan, nasusulat po sa Juan chapter 3 verse 36 po, ang sumampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi susunod ay mananatili po sa kanya ang pot at galit ng Diyos. Kaya pagsikapan po natin, mga kaibigan, na tayo po ay may relasyon sa Diyos. Be born again, mga kaibigan. Dahil ang lahat po ng mga makasalanan ay wala pong bahagi sa kaharian ng Diyos. Magbagong buhay po tayo, sabi ng Panginoong Jesus. Lumapit po tayo sa ating Panginoong Jesus dahil siya po ang makapangyarihang Diyos. Nasusulat po, Isaiah chapter 9 verse 6, sa Jesus po ang makapangyarihang Diyos. Siya po ang kahangahangang tagapayo. Siya po ang prinsipe ng kapayapaan. Walang hanggang amang Diyos, mga kaibigan. Walang ibang Diyos maliban po sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya lumapit po tayo. Lagi po tayong manalangin, mga kaibigan. Yan po ang sandata po natin, lalo na po pag tayo po ay nagbabiyahe, mga kaibigan. Ang manalangin. Alam niyo po, nililiglig na po ng Panginoon ang lupa kahit saan. Iyon po ay wake up call po yun ng Panginoon na tayo po ay magsisi sa ating kasalanan. Tanggapin po natin ang ating Panginoong Jesus na siya po ang Panginoon na nagtubos po sa ating kasalanan. Alam niyo po, nasusulat po sa unang Juan chapter 1 verse 9, kung ipapahayag na yung labi na si Jesus ang Panginoon. Amen. Ipahayag po natin ng ating labi ang ating kasalanan, patawarin po tayo ng Diyos. Ayon po sa Roma chapter 10 verse 9, mga kapatid, kung i-confess mo ang iyong labi na si Jesus ang Panginoon, na siya pong binuhay ng Diyos Ama, at ikaw po ay sumampalataya, ikaw po ay maliligtas. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pakikinig. I hope and pray po, isa po sa isa buhay po ninyo inyong naririnig. God bless po, at ako'y bababa na.
Maraming salamat po. Thank you. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Hallelujah. Praise the Lord. Ang bilis lang po ng biyahe. Wala pong traffic. Amen. 2 p.m. service po yung ating aatinan na pagtitipon. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Mga kaibigan, mga kapatid, ako lamang pwede nakasangkapan ng Panginoon. Ano po? Hindi naman ako nanghihingi ng bayad. Hindi ako nanghihingi ng pera. Hindi ako namimigay ng sobre. Para po, pagkikitaan po ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Hindi ko po yun ginagawa. Simula nung ako po ay natagpuan ng Panginoon. Simula nung tinanggap ko po si Jesus. At ako po ay nagpabautismo sa pangalan na Jesus. Ito po yung pinagkalob sa akin ni God. Na ipangaral po ang kanya magandang balita. Ngunit po, ang mga tao, hindi po nila lubos na intindihan nyo kung bakit ko ginagawa ito. Nagagalit po sila sa akin, pero hindi nila iniisip na ako lamang po ay kinakasangkapan lamang po ng Diyos. Hindi ko po kinakalakal ang salita ng Panginoon, mga kaibigan. No? Hindi po. Sapat po ang binibigay ng Panginoon na blessing sa akin. Amen. Hindi ko po kinakalakal ang salita ng Panginoon. Kaya huwag po kayo magagalit kung natatamaan po kayo ng salita ng Diyos. Talagang ang salita ng Panginoon po ay magkabila po talaga ang talim. Tagos po yan sa puso, sa kasukasuan, sa iyong laman, sa kaibuturan ng iyong kaluluwa. Kaya huwag po kayo magalit sa akin. Alam niyo po, yung mga kino-comment niyo po sa mga post ko sa Facebook patungkol sa aking pangangaral, sa Diyos po kayo nagagalit, hindi po sa akin. Amen? Ginagampanan ko lang po yung gift na binigay sa akin ni God, yung tungkulin ko na ipangaral po ang kanyang magandang balita sa kalye o saan man, sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, kahit saan, may cameraman po wala. Binabahagi ko po ang kanyang salita, mga kaibigan. Kayo naman po, huwag po kayo mag-comment ng ganon kasi nakikita po yun ng Panginoon. Lahat po, ang sabi po ng Panginoon, no? Sa mga ngaral, chapter 12, verse 14, lahat ng ating gagawin, masama o mabuti, hayag man po yan o lihim, ipagsusulit po natin yan sa Diyos, mga kaibigan. Kaya repent, people of God. Huwag nyo pong uusigin ang mga nangangaral sa kalye. Amen. Ipagsusulit nyo po yan sa Panginoon. Kapag comment ka ngayon, di mo alam, ito na po pala ang araw ng iyong kamatayan. Ito na po pala yung araw na kukunin na pala ni God ang kaisa-isa mong buhay. Nag-comment ka pa ng ganyan. Hindi ka nakapagsisi, kaibigan. Alam mo, saan mapupunta ang iyong kaluluwa? Sa apoy ng impyerno. Amen. Kaya nga po ang alok ng Panginoong Jesus na tayo po ay magsisi sa ating mga kasalanan. Kaibigan, alalahanin mo, hindi po bababa ang Panginoong Jesus para sa iyo. Mag-isa ka lang na kausapin, hindi po. Kaya po, bumaba ang banal na Espiritu sa mga tao na hinirang ng Diyos upang magsalita, ipahayag ang kanyang mabuting balita sa lahat ng tao. Amen. Dahil ang mundong ito, mga kaibigan, ay
nililiman na po ng masamang espiritu. Kaya ang mga tao ngayon, ang mga tao ngayon lumalakad na lamang po sa kanilang sariling kaisipan, sa sarili nilang karunungan. Kaya nandito po ang anak ng Diyos para ihayag ang kanyang mabuting balita. Alam niyo po, ang sabi ng Panginoon, mapalad ang inuusig kung pinagsasalitaan ng hindi maganda. Amen po. Mapalad ang taong nagpakumbaba. Kaibigan, kung meron kang isip, tigilan mo na yan. Huwag ka po magpaka-alipin sa masamang espiritu na yan. Kaibigan, sikapin mo po na maging malaya. Amen. Na hindi ka po alipin ng dyablo. Alisin mo po ang dyablo sa katawan mo, kaibigan. Dahil sa bawat pitik po ng orasan, may binabawian po ng buhay. Sa bawat pitik ng orasan, may nangyayari na hindi maganda. Dahil nga naparito si Satanas para mangwasak, manira at pumatay, kaibigan. Amen. Kaya kaibigan, hindi pa po huli ang lahat. Ito po ang pinapasabi ng Panginoong Hesus. Ang bibig ko po ay kinakasangkapan ng Panginoon para po marinig mo po ang kanyang mabuting balita ngayon. Hindi po aksidente na marinig mo ang kanyang magandang balita sa araw na ito, kaibigan. Hallelujah, praise the Lord. Ang sabi po ng Panginoon, Mateo chapter 4 verse 17, Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Tagalogin ko po, magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit na dumating ang kaharian ng langit, kaibigan. Kaya wag na po ninyong patigasin ang inyong puso. Ituwid na po ninyo ang inyong kamalian. Tanggapin niyo po si Jesus na siya po ang pinako sa krus. Siya po ang Panginoon. Amen. Hallelujah po rin ang Diyos. Tanggapin po natin si Jesus. Ang sabi po ng Panginoon, read the Bible, meditate the Word of God day and night. Kaibigan, hanggat nandito pa ang Biblia, basahin po natin. Dahil ang Biblia, pinupunit na po mga kaibigan. Papalitan na po ng ibang Biblia ang laman nito. Amen. Dahil maghahari po ang Antikristo, mga kaibigan. Lingid sa inyong kaalaman. Niluluto na po ang one world religion, one world currency, one world government. Meron na naman pong second pandemic, mga kaibigan. Hallelujah. Hallelujah. Alam mo po, umiiyak na po ang Diyos dahil sa mga anak niya, dahil sa mga nilalang niya na ayaw po sumunod. Amen. Hanggat binubuhay ka pa ng Diyos, hanggat binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na huminga, repent, 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 people of God, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Amen. Tanggapin po natin si Jesus. Sumampalataya po tayo sa Kanya. Talikuran na po ang lahat ng kasalanan. Amen. Unang Korinto chapter 6 verse 9. Walang bahagi sa kaharian ng Diyos ang mga makasalanan. Kaya po mga kaibigan, tigilan po ang paninigarilyo. Tigilan mo po ang paglalasing, lalo na po sa araw na ito. Naku po, ang dami naman po ang lasinggo na hallelujah. Ang dami na naman pong happenings, lagi na lang silang lasing. Hindi po titigilan ng alak hanggat sariwa ang atay. Amen. Tigilan na pong pangangalunya, tigilan na po ang pakikiyapid, ang pagchichismis, ang pangkukulam, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan dahil hindi po yan ang totoong Diyos. Hindi po yan ang totoong Diyos. Yan ang po ay gawa ng kamay ng taong makasalanan. Yumaman na po ang mga taong gumagawa niyan. Amen. Mapanibughuin po ang Diyos, kaibigan. Ayaw niya po na meron po tayong sinasambang iba. Amen. Inuutusan tayo ng Diyos. Kung tayo po ay manalangin,
tayo po ay pumasok sa ating silid at doon po tayo manalangin, yakapin ng Biblia at yumuko at magsumamo, kaibigan, na hindi po nakaharap sa rebulto. Hindi ako nang huhusga dahil yan ang salita ng Panginoon. Exodus chapter 20 verse 4, 5, 6 na wag po tayong gagawa ng imahin upang yukuran at sambahin. Dahil po, ang sabi ng Diyos, ang parusa na igagawad niya ay sinisingil niya sa kanyang mga anak. Amen. Sa ika-3 at ika-4 na salinlahi. Kaya kaibigan, kung hindi nyo po tanggapin si Jesus at nandyan pa rin kayo sa mga gawa ng kamay ng tao na lumuluhod, ang sabi ng Diyos, natanggap na ninyo ang inyong gantimpala. Kaya ang sabi niya, nasusulat, Roma chapter 1 verse 24, kaya ka nagaganyan kayo dahil hinahayaan lang kayo ng Panginoon, kaibigan. Pero kung ako ikaw, no? Kung ako sa'yo, amen, hanggat binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos, ituwid mo na po, mga kaibigan, dahil sumisigaw si Juan sa ilang, tuwirin ninyo ang daanan ng Panginoon. Dahil darating po si Jesus. Jesus is coming soon, mga kaibigan. Darating si Jesus. Dala po niya ang gantimpala ng bawat isa ayon sa ating ginawa, kaibigan. Hallelujah. I hope and pray, friend. I hope and pray, kaibigan. Madatnan ka nawa ng Diyos na hindi po lumuluhod sa magawa ng kamay ng taong makasalanan. Dahil ang Diyos ay Espiritu, hindi rebulto, kaibigan. Sasambay natin siya sa Espiritu at katotohanan. Dahil ang Diyos ay Espiritu. Ayon po sa Juan chapter 4 verse 24, kaibigan. Wag po nawa tayo madatnan ng Panginoong Jesus na tayo po ay lumuluhod sa mga rebulto na yan. Wag nawa tayo datnan ng Panginoong Jesus na lulong po sa droga, sa alak, sigarilyo, at ano pa po. Datnan nawa tayo ng Panginoon na tayo po ay nagsisi sa ating kasalanan. Datnan nawa tayo ng Panginoon na tayo nanumbalik sa Kanya. At tayo po ay nananalig sa Kanya, sumampalataya sa Kanya. I hope and pray ang lahat po na nanonood at nakikinig nito. Hallelujah, nawa po. Isa puso, isa buhay po ninyong salita ng Diyos. Dahil anytime po, pwede po bawiin ni God ang kaisa-isa nating buhay. Wala tayong magagawa, sabi ng Panginoon sa Juan 15 verse 5. Wala tayong magagawa kung tayo po ay hiwalay sa Diyos, sabi ng Panginoong Jesus. Ako lamang ay kinakasangkapan ng Diyos para po iparating ang kanyang salita sa inyong mga tainga sa araw na ito. Hallelujah! Ang araw na ito ay araw ng ating pagtitipon. Nawa po ang lahat ay dumalo sa pagtitipon at tayo po ay manalangin at tayo po ay magpuri sa Diyos at magpasalamat sa lahat ng biyaya na ating pong tinanggap, kaibigan. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Isa puso, isa buhay po natin ang salita ng Panginoon dahil ito po ang pagkain ng ating kaluluwa, mga kaibigan. Mateo chapter 4 verse 4, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi po sa salita ng Diyos na namumutawi sa kanyang bibig, kaibigan. Sabi ni Jesus, Mateo chapter 4 verse 17, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Mga kaibigan, we are living in the last days na po. What are you waiting for? Balik na po kay Jesus. Even mga Christian na nagbabackslide, balik na po kay Jesus. Hanggat binibigyan tayo ng hininga, balik na po kay Jesus. Dahil anytime, pwede po bawiin ni God ang kaisa-isa nating buhay, mga kaibigan. Repent, for the kingdom of heaven is at hand, mga kaibigan. Amen. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. God bless us all. Amen. Nandito na po ako ngayon sa church. Papasok na po si ako. Amen po. Hallelujah. Praise the Lord. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Amen.